Bakit bawal tumawa sa puntod? Alam mo ba kung bakit? Bawal tumawa sa puntod. Sabi nila, simpleng pamahiin lang yan. Pero kung malalaman mo ang pinagmulan nito, baka hindi ka na muling ngumiti sa sementeryo kahit kailan. Marami sa atin, lalo na tuwing undas, pumupunta sa sementeryo para dalawin ang mga mahal sa buhay. May bitbit na bulaklak, kandila, minsan pagkain pa, pero sa gitna ng tawanan, kwentuhan at kainan. Meron tayong nakakalimutang respeto kasi minsan, ang sementeryo hindi lang lugar ng mga patay. Lugar din ito ng mga espiritu na nagmamasid noong unang panahon bago pa nagkaroon ng sementeryo. Gaya ng alam natin ngayon, ang mga ninuno natin ay naglilibing ng kanilang mga mahal sa buhay, malapit sa kanilang mga tahanan. Para sa kanila, ang puntod ay sagrado, isang daanan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga kaluluwa. Kaya naman, tuwing may maglilibing, bawal ang magbiro, bawal ang magtawanan. Dahil baka marinig ng mga kaluluwang hindi pa nakakatawid at isipin nilang nilalait mo sila. Huwag kang tumawa, sabi ng matatanda. Ang pagtawa sa puntod ay parang pagtapaak sa dangal ng patay. At sa tuwing may isa natatawa, isang kaluluwa ang magigising. Ang kwento ni Tessa. Sa isang bayan sa Quezon, may kwento tungkol sa dalagang si Tessa. Mahilig siya sa kalokohan. Kahit sa lamay, siya ang unang bumibirit ng joke. Undas noon, 2013, kasama ang mga pinsan niya. Pumunta sila sa lumang sementeryo para maglinis ng puntod ng lola nila. Habang nag-aalis sila ng damo, may narinig silang halakhakan sa kabilang bahagi ng sementeryo. Mga kabataang naglalaro ng taguan. Sumigaw si Tessa, "Hoy, baka may multo dyan, makitaguan din kayo." Nagtawanan silang lahat. Pero sa gitna ng tawanan, may napansin siya, isang matandang babae. Nakaupo sa tabi ng isang puntod, tahimik lang. Nakatingin sa kanya, akala niya, isa lang itong bisita. Pero nang mapansin niya ulit, nawala na ito. Kinagabihan, napanaginipan ni Tessa ang matanda. Sa panaginip, nakaupo ito sa tabi ng kabaong. Seryosong seryoso at may sinabi sa kanya, "Bata ka, huwag kang tumawa sa tabi ng patay." Pagkagising niya, nanginginig siya, pero inisip niyang bangungot lang. Hanggang sa sumunod na araw, nagsimula siyang makarinig ng tawa sa tenga niya. Mahina lang, pero totoo, tuwing lalapit siya sa salamin. Nakikita niya ang refleksyon ng matandang babae. Nasa likod niya, 3 araw matapos ang undas, natagpuan si Tessa sa kwarto niya, nakaupo sa gilid ng kama, nakangiti, pero walang buhay. Sabi ng pamilya hanggang ngayon, naririnig pa rin ang tawa niya sa sementeryo tuwing gabi ng Nobyembre 1. Ang katotohanan sa pamahiin. Maraming eksperto ang nagsasabi ang bawal tumawa sa puntod ay paraan lang ng matatanda para turuan tayong magpakita ng respeto. Pero sa pananampalatayang Pilipino, ang tawa, lalo na sa sagradong lugar, ay may kapangyarihang magpukaw ng di nakikitang nilalang. Sabi ng mga albularyo, kapag tumawa ka ng walang galang sa harap ng puntod, nagbubukas ka ng daan para mapansin ka
ng mga ligaw na kaluluwa. Sa sandaling iyon, nagiging mainit ang iyong enerhiya, parang apoy sa dilim. At ang mga espiritu, tulad ng gamo-gamo, palaging lumalapit sa apoy. Kaya raw maraming nagkakasakit pagkatapos ng sementeryo. Sakit ng ulo, lagnat, bangungot. Minsan parang may humihila sa paa sa pagtulog. Hindi raw ito simpleng lamig. Ito'y pahiwatig na may sumama sa iyo pauwi. Mga bawal sa puntod. Ayon sa matatanda, ito ang ilang bawal sa puntod na dapat tandaan. Bawal tumawa ng malakas dahil nakakagising ng espiritu. Bawal maglaro o mag-picture-picture ng sobra. Baka may makasama sa litrato. Bawal magdala ng pagkain at iwanan ito doon dahil tinatawag mo ang mga patay na kumain kasama mo. Bawal umupo sa mismong lapida. Parang binabastos mo ang huling hantungan. At higit sa lahat, bawal ang magyabang o manukso. Dahil sa sementeryo, hindi mo alam kung sino ang nakikinig. Ang hiwaga ng tawa. May nagsasabing ang tawa ay simbolo ng buhay. Ngunit sa mga patay, ang tawa ay parang insulto. Isipin mo, habang sila ay tahimik sa ilalim ng lupa, naririnig nila ang mga buhay na tumatawa sa ibabaw nila. Para bang pinapaalala mo sa kanila na ikaw ay buhay at sila ay hindi na. At dahil doon, may ilan sa kanila ang nagagalit. Hindi dahil gusto nilang manakit, kundi dahil gusto nilang maalala. Ang huling kwento. Sa isang sementeryo sa Pampanga, may isang tagalinis na nakakita ng kakaiba. Bawat taon daw tuwing undas, may isang grupo ng kabataan na nagtatawanan, nagkakantahan. At bawat taon din, may isa sa kanila ang nagkakasakit. Isang gabi, habang naglilinis siya ng lapida, narinig niya ang boses ng isang bata. Tumatawa. Ngunit nang lumingon siya, walang tao. Lumamig ang hangin. At sa ibabaw ng puntod, may bakas ng paa. Maliit, parang sa bata. Nang alamin niya kung kaninong puntod iyon, nakasulat. Angelito Cruz, 7 taong gulang, namatay sa undas, 1997. Mula noon, hindi na muling nagdala ng alak o gitara ang mga bisita sa sementeryong iyon. Tahimik na lang silang nagdadasal. At sabi ng tagalinis, mula noon, wala nang tumatawa. Panawagan ng mga patay. Kaya kapag dumalaw ka sa puntod at may biglang malamig na hangin, o may narinig kang mahina, huwag kang matakot. Baka nagpapaalala lang sila. Huwag kang tumawa. Magdasal ka. Dahil sa dulo, ang sementeryo ay hindi lugar para maglibang. Ito ay lugar para magpaalam. At kung minsan, ang mga hindi marunong magpaalam ng maayos, sila yung bumabalik. Kaya ngayon alam mo na kung bakit bawal tumawa sa puntod. Hindi dahil sa pamahiin lang, kundi dahil may mga nakikinig na hindi mo nakikita.